salamat naman na nasuspindi. Kanya lang, kawawa naman yung mga driver. Ang sinasabi ni BBM ay hindi raw napapanahon. Ang tanong natin, kailan napapanahon? Pilipinas, gising na! Kahapon po alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos, sinuspindi muna ang taas pasahe. Magandang balita para sa mga commuter pero ang mga tsuper hindi pabor dito. Ano naman kaya masasabi ng mga kapuso natin tungkol dito? Wala naman po kaming magagawa yan. Kasi kahit taasan namin, hindi rin pwede. At masususpindi rin kami sa aming pila. Ay, kawawa yung mga driver. Gawa ng, syempre, kung noon na hindi pa mataas ang diesel at gasolina, hirap na sila. Di mas lalo na ngayon, nagdoble yung kwan. Kalahati na po yung nawawala sa kita namin. 300, 400, gano'n lang naiuwi sa pamilya. Yan ang pag-uusapan, hihimayin at lilinawin natin. On record, sa unang hirit. At makakapanayan po natin ngayong umaga para sa panig ng mga commuter, National Center for Commuter Safety and Protection President Maricor Acol. Ma'am Maricor, welcome po. Good morning. Maraming salamat, Ivan, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood sa iyo ngayon. At para naman sa panig ng mga tsuper, kasama po ngayon ni Susan Enriquez, ang National President ng Piston, si Ginoong Modi Floranda. Susan, unahin po natin ang saloobin ng mga tsuper. Go ahead, Susan. Good morning, Ivan. At yes, maraming salamat, Ivan. Kasama natin si Ginoong Modi Floranda, ang National President ng Grupong Piston, na nagsasagawa ng transport strike ngayong araw nito. Modi, on record ho tayo, UH on record. Ano ang reaksyon nyo sa pagsuspinde ng Pangulo sa fare hike na dapat ay ipatutupad mula ngayong araw na ito? Una, dismayado tayo sapagkat maliit na nga ay sinuspindi pa na malaking bagay yung piso. Dahil nga sinasabi nga natin, Ma'am Susan, kung kami ay nakaka 200 passenger per day, at least madadagdagan sana ng 200 pesos. Kaya ito yung pagpapakita na kapag yung mga maliliit, yung humihingi ng maliit para matagdagan yung ating kararampot na kita, ay sinususpindi ng ating pamahalaan. Wala itong pagkakaiba kung natatandaan po natin yung inaprubahan din dati ng Kongreso sa usapin ng dagdag pasahe na ibinito at ibinalik sa Kongreso yung dagdag sahod ng ating mga manggagawa. Kaya ang sinasabi ni BBM ay hindi raw napapanahon. Ang tanong natin, kailan napapanahon yung usapin ng dagdag kita, sapagkat kung titingnan po natin, yung huling fare hike ay October pa ng 2023 na hindi naman ampat, hindi naman napigil yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. At kung titingnan po natin, mula noong October ay halos umaabot na po ng 46 pesos yung ipinatong sa bawat litro ng ating diesel. Pero Modi, sabi ho ng mga Pangulo, hindi pa ho ito yung panahon para dagdagan ang gastos ng mga commuter. Ano ang reaksyon niyo dyan? Sa atin ay dapat ay hindi yung piso yung kanyang sinuspindi. Dapat ang sinuspindi ni BBM yung patuloy na pagtaas at pag-iral ng Old Regulation Law, ng isa-isa at saka ng bat sa langis. Dahil ito yung isa sa nagbubunsod at nagtutulak na kung bakit lalo lumulugmok yung hindi lamang ang kabuhayan ng ating mga driver, kundi ang kabuhayan ng ating mga mamamayan. Sapagkat sa bawat litro po na kinakarga natin sa ngayon, halos nasa 16 pesos per liter. Dapat ito yung sinuspindi na ni Bongbong Marcos, hindi po yung piso na para sa mga driver. Opo, yung binibigay, simulan na, yung fuel subsidy ay binibigay ho sa transport sector, di ba? Ito ho ba hindi sapat para makatulong doon sa sektor ng transportasyon dito sa pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo? Ang subsidy, Ma'am Susan, once in a month lang, na kung ang presyo ng petrolyo ay batay sa ilang mga datos na aabot do sa 120 per liter, halos 2 araw lamang po yung kanilang 5,000 piso. Dahil kung kami ay nagkukonsume ng 30 liters per day, halos 3,600 kada araw po para kami ay makabiyahe ng 12 to 18 hours at makapagserbisyo sa ating mga mamamayan. Kaya ang sinasabi po natin ay kung talagang gusto ng gobyerno na tulungan, hindi lang dapat yung isang sektor yung kanyang tulungan. Kaya tinutulak natin ay yung pagtanggal mismo nung mataas na buwis sa produktong petrolyo. Apo. At ano ho ba ang nyo? Ano ho ba naging epekto na
sa ngayon, ano, dahil yung diesel ho, may higit 100 na ang taas sa presyo, no? Ano ho ba naging epekto ngayon nitong patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa hanay po ng mga tsuper? Malaki pong epekto dahil ito yung pagliit lalo ng ating kita. Kung dati ay nakakapag-uwi pa tayo ng 500 to 700, sa ngayon po ay 200 to hanggang 300 pesos na lamang yung naiuwi ng ating mga driver na pareho din ang oras ng kanilang pamamasada. Kaya malaki pong epekto hindi lamang sa hani ng mga driver kundi sa ating mga mamamayan, sapagkat alam po natin na kapag tumataas yung presyo ng petrolyo, ang kakibat niyan yung pagtaas ng mga pangunahing bilihin at hindi na halos makagapay yung maliit na sahod ng ating mga manggagawa. Dahil kung titingnan natin ay dito sa National Capital Region halos sa 690 kada araw lamang yung sahod ng ating mga manggagawa at mas mababa ang sahod ng mga manggagawa sa labas ng National Capital Region. Kaya ito ay nagdudumi yung effect itong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Okay, Pangulo, ano ang panawagan nyo sa gobyerno kaugnay nitong kinakaharap ng hanay ng transportasyon? Siyempre, itong patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo at ano yung mga, sa tingin nyo, kagyat na hakbang na dapat gawin ng gobyerno? Sa atin, ang tingin natin, Ma'am Susan, ang kagyat na pwedeng gawin ng gobyerno ay maglabas nga ng isang executive order na isuspindi yung implementation ng mataas na buwis sa produktong petrolyo para hindi lamang ang isang sektor yung makinabang, kundi makinabang yung ating mga mamamayan. At gayon din, sana itingnan ng ating ng presidente yung usapin ng panawagan mismo ng ating mga kapatid na mga manggagawa, yung nakabubuhay na sahod, batay sa family living wage, dapat yung 1,200 ay makamit ng ating mga manggagawa para kahit papaano ay maibsan yung patuloy na krisis o patuloy na kahirapan ng ating mga manggagawa at mamamayan. Okay, maraming salamat. Si Ginoong Modi Floranda, National President ng Grupong Piston, live sa UH on record. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Susan, at salamat po, National President ng Piston na si Modi Floranda. Ngayon naman mga kapuso, alamin natin kung anong masasabi ng grupo ng mga commuter tungkol sa isyong ito. Ma'am Maricor, we are on record. Yes. Una muna po, reaksyon ninyo. Inaprubahan, and then after a day, sinuspindi. Ano yung naging reaksyon ng mga commuters group dito? Kami nagulat din kasi naintindihan naman namin na tumataas talaga ang presyo. Naintindihan namin ang plight ng mga jeepney drivers, no? Kanya lang, at yung kanilang request na yan, I think we approved. We approved yung kanilang rate hike na petition, no? So, naintindihan namin yon. So, okay lang naman kasi kumbaga lahat tayo magkasama dito sa krisis ngayon, di ba? So, lahat tayo nakikisama din sa krisis na ito. Salamat naman na nasuspindi. Kanya lang, kuhawa naman yung mga drivers. We have to look at it from both sides. Di ba? Kumbaga, okay na yung piso, ano? Okay na yon piso. Kanya lang maraming bumabatikos na kulang daw yon. So, ang aming suggestion is, maghintay na lang sila kasi may meeting kami with we are consulted by LTFRB. On Monday, talagang pag-uusapan yung price rate na yan. Kasi ang mga price fair hike petition, kasama po yung commuters group sa pagproseso niyan, sa pagdinig niyan. So, may input na ng commuters group yung pisong inaprobahan. Ano? Ano ho yung naging basehan ninyo to grant, to agree to the fair hike? Matagal na nilang pinetition yun. Even before the Iran war, ano? Yes, meron na even ho itong before the war. mga petisyon ito bago pa manggera. Hindi pa 100 ang diesel noon. Hinihingi na yung piso. Lalo pa ngayon, ano? So, hindi kami nag-object doon sa price rate hike na yon, no? Kaya ang sabi namin, naintindihan namin. Ang commuters naman, naintindihan din nila kasi nakikita nila talagang tumataas ang gasolina. Okay? So, kumbaga live and let live, no? So, kumbaga sabay-sabay tayo na lang magdusa, di ba? So, kami nagulat din na iyon ay Ito ho, ma'am, may mga pagkakataon ho siguro, hindi maiwasan. May ilang tsuper na pagsakay ni passenger, baka ho pwedeng humingi ng konting dagdag. Sa tingin mo ninyo, will that work? May ganun ho bang actual situations? Depende naman sa sitwasyon. Kung ang driver ay mabait at nagsasabi, naku, kulang pa yung aking boundary ngayon, kusang yung mga commuters ay nagbibigay tip
Di ba? Yung Hindi sanay ho na kayo sila. pinipigilan, yung mga pasahero dyan, hindi tayo pinipigilan na magdagdag ng konti kung kaya naman. Tama yon. Kasi nga, live and let live. Huwag lang sanang obligahin ng driver kasi nga kaya nga tayo may regulation sa mga pamasahe dahil para iwas abuso din naman, hindi ba? Correct. Oo. Ngayon araw naman po, Ma'am Maricor, may transport strike. Apektado naman dyan yung mga bumibiyahe. Ano ang mensahe ninyo sa ating mga commuter at gayon din sa mga transport Sana group? ginawa nila ng Friday kasi walang pasok yung 4-day weekend, no? Kasi nga, ang hirap dito, lahat nagdudusa, di ba? So ngayon, pinapahirapan nila ang commuters din naman, di ba? Kasi nga, meron naman binibigay na subsidy sa mga drivers. So, paano ngayon ng mga commuters? You know, so, I mean, hindi kami sang-ayon sa strike na yon. Aha. Maraming salamat, National Center for Commuter Safety and Protection President, Maricor Acol. Salamat po sa inyong mga Maraming binigay na salamat pananaw sa On Record. Mga isyong pinag-uusapan, lilinawin at hihimayin natin on record sa unang hirit. Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,